FB po ako, Ma'am Susan B. Martir. Ito po yung aking FB. Ayan, paki-ano na lang po ako, message na lang po ako diyan. Sa lahat na nagtatanong ng aking ng memorabilia ng aking Facebook account, yan po ang aking Facebook account. Ayan, Ma'am Susan V. Martir. Ayan, paki-PM na lang po ako, Ma'am. At sa lahat po ng 'di ba? Mas sentimental kasi ako sa totoo lang. Ganito lang ako pero grabe, mas sentimental ako. Oo, mas ko, mas gusto ko yung yung inaalagaan ko yung friendship, inaalagaan ko yung pinagsamahan. Basta mas sentimental ako. Kaya siguro marami rin akong kaibigan kahit matagal ko na silang kaibigan. Kumbaga hindi man kami nagkikita-kita, kamustahan lang, pero ang importante ron is magkaibigan pa rin kayo no matter what happen, 'di ba? At marami kayong alaala together. Kagaya dito sa Barda, kaya ako nasasabi ito kasi alam natin lilipas ang panahon. Hindi natin masasabi ang panahon, 2 years, 3 years from now, magkakasama pa ba tayo rito, 'di ba? So I'm sure marami ring lilisan, marami ring aalis, marami ring ang importante dito is ang fandom naman actually hindi naman siya panghabang buhay talaga 'di ba? Pero depende na sa atin. Oo, depende na lang sa atin yung yung kung paano natin patatatagin yung ating samahan bilang isang fandom, 'di ba? At yun ang nakikita at yun yung na-appreciate ng Barda so far. At nakikita pa rin nila na nandito pa rin tayo. Nakikita pa rin nila na hindi tayo manipulated na fandom. Hindi tayo yung hindi tayo yung matigas ang ulo. Alam nyo yon na alam nila may patience tayo na alam rin ni Barbie na talagang naandyan tayo. Alam ni David na pasyensyosa tayong lahat, 'di ba? Sa mga bagay-bagay. Kasi kung sila nahihirapan, alam nila nahihirapan din tayo. For sure 'yan, alam nila 'yan. Kaya ako inaano sa inyo 'to, ina-elaborate 'to lahat para maintindihan ng pangkalahatan, 'di ba, na tayo ay mahal tayo ng Barda. At mismo sa bibig ni David at ni Barbie, masaya sila pag nakakarinig talaga sila ng Barda. Even doon sa tawag dito, sa BS na ginanap ng Silka, 'di ba? Nagpa-BS sila Barbie at Silka. At ang kumatawan nga doon ay Barbinatics. No, although masaya ang Barbinatics. Oo, masaya sila kasi ang dami-daming Barda fans na naandoon at alam ni Barbie 'yon. Kaya nagpapasalamat siya. So, 'di ba, sabi nga niya, ay sobrang salamat po. Oo, yung mga Filay Senior, 'di ba, sinasabi nila ron, Barbie, kami yung Filay Senior. So, ano pa rin nila? Kumbaga, ano pa rin ni Barbie na, ay, talaga po mga mami, salamat po mga mami. Alam nila na naandyan pa rin. Alam nyo yun? 'Di ba? Alam nyo yun na natutuwa sila na ang tagal-tagal na natin, kahit na nag-aantay tayo, naandyan pa rin tayo para sa kanila. Imagine that kung tayo natatouch sa mga ganung bagay, what more pa kaya sila? 'Di ba? What more pa kaya sila? So, parang ang nangyayari kasi is the more na nakikita nila tayo na lumalaban, lalo silang lumalaban para sa atin. And according nga mismo sa mga na kakilala natin na kaibigan natin, talagang lumalaban itong dalawa para sa ating lahat ng mga fans kasi alam nilang buhay na buhay. Alam ni Miss Navarro yan, alam ni Miss Dayan yan. Every event ni David, every event ni Barbie, marami silang makikita ron na puro Barda fans. Oo. Sir Piqua, maraming fandom solid tulad ng Billmanians, Noranians, oo, Sharonians, grabe, solid fandom nila. Totoo yan, I agree. Kasi, sabi ko nga, until now,
ang mga Sharonians, Vilmanians, yung mga Noranians, ano pa rin, buhay na buhay pa rin sila. At alam nyo ba, dun sa puntod ni Nora, kasi yung tita ko Noranians yan, Vilmanian, Sharonian. So, talagang pumupunta pala sila ron. So, kumbaga, merong mga grupo ng mga Noranians na bumibisita talaga sa puntod ni Nora at nagbabanding-banding sila ron, picture-picture pa rin sila ron. Oo, at nakikita ko rin sa Facebook yan. Pag pumunta kayo sa Noranians pages, makikita nyo na yung banding ng mga matatanda, na mga seniors na is nakakatuwa, di ba, na magmula pagkabata nila, simula teenager nila, fan na sila ng ni Madam Nora. 'Di ba? Naandiyan pa rin. Imagine ourselves na tayo na andun na sa estadong ganon. Ako personally, kung ako kasi matagal na rin naman akong fan talaga ni Barbie. Sabi ko nga sa inyo, nakatrabaho ko na siya twice. Nakatrabaho ko na siya sa Prutos. Ako yung stylist kasi nung commercial na yon. Prutos, saka dun sa Nido. Okay, sa Nido. So nakatrabaho ko na si Barbie and I like Barbie so much when it comes to attitude. Lalo-lalo na pagdating sa professionalism. Gustong gusto ko siya. Bata pa lang siya. Meron na siyang ganong identity. Actually, hindi pa kami nakakapag-set up na andun na sila. Ni Daddy Tony talaga. Nandun na sila. Saka sila Mami Ami. Ayan. So, kumbaga, sobrang on time sila. Kaya, kumbaga, naging fan na ako ni Barbie nung sabi ko nga, ang galing na bata. At imagine myself, 10 years, siguro mga 5 years from now, 10 years from now, kung nasa showbiz pa rin tong si Barbie, siguro, 'di ba, mananatili tayo sa tabi niya at mananatili tayo sa tabi ng Barda, 'di ba, ni David. Kasi nga, iba yung gis na natin. Iba yung toxicity sa tawag dito, genuinely, 'di ba? Tayo yung pinapakita kasi natin, pinapakita yung lahat. It's very genuine. Kumbaga, unconditional love para sa Barda na walang in return na hinahanap or 'di ba? Ang sa inyo lang makita lang sila on screen. May update lang sa kanila privately, 'di ba? Actually, ang private naman na buhay nila is sometimes kaya lang din naman nakakalabas dahil nga may mga nasasagap na balita, 'di ba? Pero kung tutuusin, wala naman yung pinakang internal pagdating sa privacy nila, wala tayong alam or hindi na natin siya inaalam. Oo. Bakit po? Melina Cortez. Magkasama daw po si David at Alex. Ayaw ko sana mention yung name ni Alex. Alam nyo po, madali, kahit ako kaya kong sabihin magkasama ngayon si Barbie sa si David. Oo, madaling sabihin yan Madaling sabihin kasi na magkasama si Alex, si David. Madaling ipakalat yan. Kahit ako kaya kong sabihin na ipapakalat ko intentionally na magkasama si Barbie at David, 'di ba? Pero ang diyan is where is the ano yung ebidensya na magpapatunay na magkasama sila, 'di ba? Ang magiging lang natin, conclusion lang natin sa mga ganyan is tawag dito, sarili nating pananaw kung maniniwala tayo o hindi. So ako hindi ako naniniwala diyan. Na magkasama si David at si Alex. Dahil wala namang Alex talaga. Tigilan na po natin yung na yan. Dahil sa harapan ko mismo, tinanggi ni David yang si Alex. Okay? Sa harapan namin mismo.
Okay? Even sa mga Barda, ibang Barda fans. Sa Barda Natics, tinanggi rin yan ni David. Okay, so wala nang saysay or wala nang sense para pag-usapan pa si Alex. Okay, nananahimik yung tao. She has a private life. Okay, kung ano mang merong pagkakaibigan sila sa pamilya nila, 'di ba? Wag na nating palakin pa, wag na nating hungkatin pa yung personal na relasyon ng both families, okay? Dahil lang alam ko malapit talaga ang Manalang family sa Licauco family when it comes to business industry, when it comes to business topic. Okay? So, wag na natin silang dahil private person 'yan. Okay? Private person 'yan kaya nga pin-private na niya yung profile niya dahil nga sobrang maraming nangialam na, sobrang maraming nanghihimasok, 'di ba? O na which is ayaw nga, 'di ba? Ayaw nga nung even nga yung lola na sobrang ingay before, nanahimik na dahil nga nababash na yung apo niya sa mga pinagagagawa niya, 'di ba? O kaya nanahimik na rin yung lola niya. Tapos sabi nga ni Jim Panot, 'di ba? Ka-chat daw niya yung lola nung Alex. Pero eto nga kausap mo na pala, kaya nga sabi natin, kausap mo na pala yung lola. Bakit wala ka pa ring matibay na ebidensya? 'Di ba? Bakit wala ka pa ring pruweba na magjowa or jowa ni David Licauco si Alex Manalang, 'di ba? Kasi nandun na kayo sa puntong walang kasense mga kabarda na nandun ka na sa punto na yon. Unlike kasi sa atin, kaya nagkakaroon ng sense yung usapin sa barda, unang-una, 'di ba? Unang-una, bakit bakit magkalapit na lang sila bigla ng bahay, 'di ba? Pangalawa, bakit until now pinag-uusapan pa rin sila sa loob ng showbiz, 'di ba? At as a rumored couple nga, 'di ba? So walang kasaysay-saysay kung pag-uusapan pa natin si Alex dahil nananahimik yung buhay ng tao. Patahimikin nyo na po mga bashers. Patahimikin nyo na kasi walang kasaysay-saysay yung mga edit na ginagawa nyo. Walang kasaysay-saysay yung mga AI na ginagawa nyo. At paglilink ng pangalan ni David kay Alex, ilang beses na napahiya yung Alex sa inyo. Okay? Ilang beses na napahiya yung Alex. So, may buhay siya. May sarili siyang buhay. So, hayaan nyo siyang mabuhay sa sarili niyang sistema. 'Di ba? Kasi hindi naman celebrity yung tao. 'Di ba? Buti sana kung ito ang apat na pag-usapan nyo. Yan na lang ang pag-usapan nyo. Si BIP, si Mamang KJ, Mamang Pickles, at si Madam Biu. 'Di ba? Yan na lang. Oo, mas maganda. Mas 'di ba? Normal na pumunta ng Aussie si David. Nandun syempre ang yung kapatid niya. Ang babaw naman dahil lang kay Alex. Oo, sobrang babaw. At hindi. Sino ba kasing may sabi nga sa Aussie? 'Di ba? Sino ba kasi may sabi? Sino ba mga nagpakalat ng nasa Aussie si David? 'Di ba? Basta kayo naman kasi nagpapaniwala kayo sa mga post. Eto nga pinapakalat nga nila. Pakita ko sa inyo pinapakalat nila to. Marami nagkalat nito ng mga bashers, okay? Wait lang. Maraming bashers ang nagkalat nito. Ayan. Pakita ko to Ito ito ayan, nasa airport si David.
Ayan. So, eto, pinapakalat nila. Nasabi daw, oo, eto daw na to, may mga nakita akong comments doon na sinabi na sa Facebook nakita ko to, may nagpapakalat, especially yung mga bashers ni David na kunwari fans ni David. Tawag dito, ang sabi nila, dito raw, sinundo raw ni Alex. May nakakita raw na sinundo ni Alex si David. Eto daw yung video na ito. Pinapakalat ng mga fake news peddler. So ngayon, napag-alaman nila Madam Biyu, napag-alaman natin, nakarating din sa atin. Ito pala ay repost na. Oo, repost na ito. Ito pa ay last year pa ito. So, ni-repost lang ng isang fan na naandun sa airport na yon way back before. Okay? So, dito napahiya sila. Sa TikTok mamang, may 2 sightings si David. Yung one sa BGC. Oo. Correct. Mm-mm. Oo nga. Ito nga, ayan. Ito yung sinasabi nyo na sighting siya. Nakita ko siya sa GC namin. Eto nga. Eto yung sighting niya. Sighting niya sa according nga dun sa kaibigan ko, nasa business meeting nga. Oo. Hindi siya nasa Aussie. Nasa business meeting si David. Kung lumipad man siya, okay. Ayan. Nasa business trip yung inano niya. Okay? So eto nga, sabi ko nga dito, ayan eto yung sighting sa kanya sa BGC. Sabi ko nga baka mamaya ito sabihin si Alex Manalang ito, yung babae, 'di ba? Baka mamaya si Tita Eden naging na, 'di ba? Naging si Alex Manalang na, 'di ba? Ayan ito yung sighting sa kanya sa BGC. So, inililigaw lang tayo ng mga pictures. Inililigaw lang tayo ng mga Last year pa yan halata sa hair niya. Sabi ni Ma'am Marie. Kaya nga, kaso nga Ma'am Marie, pinapakalat nga ng mga fake news peddler na yun daw ay kuha ngayon nung paglapag ni David nung isang araw daw sa Australia at yun daw may nakakita daw doon according daw doon sa nag-post nakita daw si Alex ang sumundo. Oo. Yung girlfriend daw yung sumundo. Yun yung pinapakalat ng mga fake news. Pero according sa nag-post mismong galing yung video last year pa daw yun. Nirepost lang daw niya sa TikTok. So babasahin natin yung kasi inaanap yung kabuuan ng video na yon. Inano yung video na yon? Yung tawag dito. Yung video na yon mga kabarda is inano nga pinost lang ulit or ni-repost lang ulit. Wait lang hanapin natin. Ayan. Ito yung comment. Basahin natin yung comment. Ayan yung comment. Okay, yan yung comment. Basahin natin. Kailan yan, Mi? Tinanong siya nung isang fans. Kailan yan, Mi? Tapos sabi niya, old na po yan, Mi. Repost ko lang po yan. Repost lang niya. Tapos old na po yan, may repost ko lang po yan. Tapos sabi nung isang fan old raw yan, sabi nung creator, ni-repost niya lang raw. Akala ko po bago, sabi nung isang na nag-.
Oo. Pero pinapalabas ng mga fake news peddler na sa Aussie daw yun. Hindi po sa Aussie yun. Oo. Wala pong ganong kaliit na airport sa Aussie. Okay? Hmm. Buhay na naman si Jim Panot Mampi. Siya ang may sabing nasa Australia si David at magkikita daw sila ni AF. Ma'am Helen. Oo, nakakita na naman siya ng pagkakataon. Oo, 'di ba? Pero wala po. Ah, sabi ko nga sa inyo, pagka kayo nagpaniwala kayo sa mga ano, pansinin niyo si Barbie walang post. Same as last year, wala siyang post. Si David lang ang nag-post. At same scenario, same ipaikutin yung mabuti. Last year, si David lang ang nag-post. Updated na nasa kuno, ano siya, Balisin, na kuno nasa Bicol, 'di ba? Tapos napunta sa Balisin, 'di ba? Tapos may post that para lang iligaw, 'di ba? Pero hindi talaga siya. Kaya nga sabi ni James Licauco, I know the story behind the Balisin. I know the story of the girl in that Balisin issue, sabi nga niya. So, meron sinabi si James Licauco, meaning to say, it's all about it's all about gimmick ni David yung Balisin na kinagat naman agad ng mga bashers. Okay? So, naglabas ng mga old pictures, naglabas ng mga tawag dito cryptic, 'di ba? Naglabas ng mga na walang alam niyo 'yon, nagawa na lang ng kwento sila Jim Panot na na-debunk naman, 'di ba? So maraming pagkakataon mga kabarda na itong mga ganito ay na tayo, na trigger tayo, 'di ba? Na nasaktan tayo kasi nasisiraan ng gusto si David. Pero alam nyo mga kabarda, moved on na tayo dyan sa mga diskartihan ng mga bashers, especially ni Jim Panot. Kasi hindi na nga siya credible para pakinggan. Diba? Hindi na nga siya credible para paniwalaan. Oo. Diba? Tapos, correct. Oo, 'di ba salungat. Nung nasa Chicago si Barbie, siya naman ang post ng post. Nung All Saints Day, correct. Pero si David walang post. So kung natin, internalize nating mabuti yung scenario at bibigyan natin siya ng sarili nating konklusyon. Bakit parating ganon? At bakit pag uh, day off, sabi nating vacation ng isa, wala lagi rin yung isa. 'Di ba? Bakit nakabakasyon din ang isa? 'Di ba? Bakit tawag dito? Ano din yung isa? Hmm. Tulad nun sa tawag dito sa pangalan nito, nung nasa Taiwan si Donato, 'di ba? Tawag dito, alam natin na 'di ba padala siya ng bench doon, represent siya ng bench, sponsorship siya ng bench. Pero naandun yung family niya to support him, 'di ba? So, yun ay kasama sa suporta ng pamilya. Pero hindi natin nakita si Alex Manalang doon. Okay? At doon ang pinaka-last na lang natin silang nakita, yung umiwas si David kay Alex dun sa kasal, 'di ba? If you remember that, iniwasan siya talaga ni David Licauco, 'di ba? Gusto nyo pa bang masaktan ulit kayo, 'di ba? Pinakita na namin ilang beses yung pruweba na walang namamagitan sa kanila. It's all about false issue, false information na nilalabas ng mga bashers. Kasi nga, 'di ba? Marami na tayong nilabas na patunay. Tulad na lang nito, mga kabarda, ipapakita ko ulit. Pakita ulit natin para naman masampal sila ng katotohanan. 'Di ba?
Kasi eto na naman sila, panay na naman sila hakot. Di ba? Wala na ba Jilvid? 'Di ba? Bakit ano pa rin kayo? Kung wala ng Jilvid, maghanap kayo ng ibang fandom, 'di ba? Malawak ang fandom industry. 'Di ba nandiyan ang Kim Pao, nandiyan ang Will Bea, o na nakakakilig din naman. 'Di ba? Nandiyan ang dami-dami diyan. Pero hindi ko maintindihan bakit nyo ipagpipilitan yung yung tawag dito, yung kagustuhan nyo at ipipilit nyo yung mga bagay na wala naman kayong proof or solid evidence. O, eto yung tulad nito. Yung kinat nila ito, panoorin natin yung video na yan. Yan. Kung paano nag-trending ngayon yan. Alam nyo kung bakit? Kasi, no, marami talagang asyumera na GF, entitled GF, pero makikita natin sa video na yan kung paano parang gustong bagukan na lang ni David Licauco dahil sumasandal yung babae. Kahit sino naman siguro na lalaki may... Nakita nyo naman, di ba? Siya yung sumasandal talaga. Pero umuiiwas talaga si David. Kaya ang balita natin, walang ganyan magjowa. Yan yung sinasabi natin. So, hindi naman natin masisi ang mga bar. Di ba? Tapos parang ang awkward bigla nung itsura ni Alex Manalang, di ba? Parang nairita siya na parang yung naging hilaw yung ngiti niya, di ba? Kasi naramdaman niya umiwas sa kanya si David. Paano lumalayo talaga si David dito sa babae na ito na kuno ay para sa mga basher ni David. Ayan sumasandal talaga siya. Pero dito pinatunayan ni David na siya mismo ang nag-debunk sa mga basher na illusion lang yung kanilang agada. Diba? Tapos bigla, pansinin nyo, habang sumisiksik yung Alex, nung naramdaman niya na hindi na sumasandal or hindi siya inalalayan ni David, nag-bounce agad yung ulo niya, pabalik, diba? Diba? Yan yung pinakang huling niyayabang nila, to be honest mga kabarda. Yan yung huling niyayabang nila, diba? Yan yung huling niyayabang nila na kesyo yan daw ang patunay, hindi raw edited yan kasi nga video. So nung nakita natin yung kabuuan ng video na etong hindi ko maintindihan kay Pinote na tanga-tanga rin, 'di ba? Hindi niya kinat kagaya ng pinapakalat ng iba. Hindi kinat yung video. So nakuha natin yung full video. So nakita natin paano talaga iniwasan ni David. Kasi nga ang sinasabi nga natin dito, kung girlfriend niya talaga yon, never ever niyang iiwasan yung babae. Kasi nga nasandal yung girlfriend niya sa kanya eh. So being a boyfriend, aalalayan mo. Ikaw mismo aalalay dun sa girlfriend mo sa balikat. 'Di ba? Magkaiba yung sumisiksik ka, magkaiba yung pinasisiksik ka. Magkaiba yon. Sobrang magkaiba yon. Ulitin natin, magkaiba yung sumisiksik ka, magkaiba yung sinisiksik ka. Pag sumisiksik ka, ikaw yung nagpupumilit. Pag isinisiksik ka, ibig sabihin ikaw yung kinukuha para sumandal. 'di ba? So diyan pa lang mga kabarda, alam na natin na wala nang kailangan pag-usapan regarding diyan sa Alex and David issue na yan. Dahil mismo, dito pinakita na rito na wala talaga siya. Okay? Illusion lang ang lahat. 'Di ba? Hindi nga sila even dun sa Siargao, yung mga pinuntahan nila, even doon sa post na naandun sa Siargao, kumakain dun sa sa restaurant, 'di ba? Mismong sabi, inalam doon kung girlfriend nga yung babae. At sinagot naman na hindi po, puro kaibigan lang po ni David yon. Magtotropa lang po sila. So meaning to say, wag bigyan ng
Wag niyo nang bigyan ng issue, wag niyo nang bigyan ng, alam niyo yon, sarili niyong pananaw kasi kaibigan lang yan. Imagine ninyo gaano ka-awkward yung galing sa kaibigan mo yung babae, ha? Galing sa kaibigan mo yung babae, and sasaluhin mo pa. Imagine paano pag nagkita kayo nung guy na kaibigan mo na ipagpalagay natin counselor or ano ba yon? Basta ano, nasa, alam ko counselor eh. Uh, na ex-girlfriend mo yung jowa. Tapos yung jowa, yung ex-girlfriend niya, jowa mo. Tapos magkikita kayo somewhere or ano, 'di ba? Hindi ba kahihiyan 'yun? Hindi ba awkward 'yun na ano ba, wala na ba ibang babae para magsaluhan kayo ng jowa to jowa? 'Di ba hindi ganoon si David? So sa pagkakakilala ko kay David, yung ano niya, yung karakter niya before, doon siya kasi ano eh, character assassination ang tawag doon. Yung karakter ni David noon siya ay masasabi natin fuckboy pa. Kapanahunan pa ng kabataan niya. And aminado siya ron na party goer siya. Party goer talaga siya. Kasi yung mga nakakausap ko na malapit mga circle of friends ni David Licao ko, halos yan ng pagkakakilala kay David. Oo, same scenario ng kwento. Oo, parehas lang ng kwento.